faith that God expect for us. Ano po, sabi nga natin yung una, ano ba yung mga bagay na ating pinag-usapan, ano po. Kaya sabi nga, yung mga bagay na ina-expect ng ating Panginoon na dapat tayo nag-grow sa ating pananampalataya, na dapat tayo ina-apply natin yung ating yung ating pananampalataya, ano po. At sabi nga natin ay yung pananampalataya na dapat talagang firm yung ating pananampalataya. Ano po, na siyang sabi nga natin hindi tayo naglalagay ng mga ibang mga bagay na dahilan, no, sa ating buhay para mag-doubt tayo sa ating Panginoon. And for today, ano po, sa ating tuloy-tuloy na topic for this month of December, the faith that God expects for us, faith that endures. Sabi nga natin ng ang buhay Kristiyano, sabi nga ng Power Praise, buhay ng Kristiyano ay hallelujah lang. No, so ibig sabihin hindi hindi praise the Lord, hallelujah, hindi lang ganon. Kundi ang ina-expect ng ating Panginoon sa atin when it comes to our faith, napapatunayan natin yon. Nakikita ng Panginoon na tayo'y matatag. Hindi naman ibig sabihin nito na hindi alam ng Panginoon kung gaano kalaki yung pananampalataya mo sa Kanya. Kundi, tinitignan ng Panginoon o tinetest ng Panginoon para mas tumatag pa yung iyong pananampalataya. Sabi nga kasi natin, yung faith mo ngayon, kapag hindi nag-upgrade, o yung faith mo kahapon, kapag hindi nag-upgrade ngayon, anong mangyayari? Yung mga upgraded na problema ngayon, hindi makakasabay yung faith mo kahapon. Kasi kahapon pa siya . No? So, kaya sabi sa atin, kaya nga importante, di ba, nag-grow, nai-apply, at mayroon tayong stand na nag-firm yung ating pananampalataya. And today, sabi nga natin, dapat kayang mag-endure ng ating pananampalataya. Yung hindi yung sinabi na mayroon ka pananampalataya tapos nung sinubok ka lang, wala na. Nagda-doubt ka na sa Panginoon. Ngayon, sige nga po, kaya tuloy po tayo, isang bagay yung pailalas po sa atin sa umagang ito about doon sa endurance ng ating faith. Ano po? Nagkakaroon ng endurance yung isang bagay kapag ito ay dumaraan sa durability test. Alam niyo po ba yung mga gamit na mga sa bahay natin, yung mga cellphone, yung mga lahat na mga bagay na natin, dumadaan yan sa durability test. Ano po, kaya yung mga sabi nating cellphone na ginagamit natin, hindi na to tayo yung unang gumamit. May una nang gumamit nito. Ano yun? Yung mga nag-test kung gumagana ba, kung okay ba, kung yung hanggang saan siya tatagal. Okay, di ba? So, kaya sabi sa atin, ang endurance kailangan lumalabas yun kapag dumaraan sa pagsubok. Kaya sabi natin, faith that endures, sabi nga natin, paano yung bagay na, paano nagkakaroon ng endurance yung faith natin? Siyempre, dumadaan sa mga test, no? Sa mga trials. Faith is refined through trials. Ano pa sabi dito? The trials of life test and strengthen our faith, like gold refined in fire. No, so, kumbaga parang sabi nga natin, kapag sino pa ba dito mahilig sa gold? Ano po? No, hindi yung taong gold, kundi yung gamit na gold. Ano po? Yung mahilig tayo doon. No? So, hindi yan basta kapag nakita lang, nahukay nila gold, yun na, isusuot mo na. Kaya gumaganda ng ganyang kaganda yan, nagiging accessories natin na nagiging kwintas, nagiging higaw, nagiging design sa bahay natin, nagiging display. Ano po, dumaraan yan sa matinding init muna. So, nire-refined muna siya. Bakit pinapainit? Bakit tinutunaw? Kasi para yung mga ibang mga residue, yung mga ibang mga kasalo niya, susunugin yon. At yung matitira lang yung
yung gold o mapapaghiwalay yung gold, yung pure gold sa hindi gold. O, di ba? Ito kaya sinabi dito, the trials of life test and strengthen our faith. No? So, kumbaga, kasama sa buhay yon para tayo ay tumibay. Sabi nga natin, hindi ka titibay kung puro masasayang bagay lang. 'Di ba? Sabi nga kumbaga parang naging matatag ka sa problema mo dahil dumaan ka sa problema. Hindi dahil nag-celebrate ka lang na nag-celebrate, 'di ba? So, kasi sabi nga natin, yung mga masasayang bagay, ang dali lang pagdaanan yan eh. Kaya nga sabi natin, 'di ba? Sometimes kapag masaya yung pangyayari, parang ang bilis lang. Parang dumaan lang yan. Parang, ay tapos na. Bukas okay na. Diba? Pero yung paghihirap, ang dali lang. Ang tagal. No? Parang ang feeling mo, ang tagal ng pangyayari. Parang ako, nasabi ko yun nung time sa amin nga, during yung wedding. Sabi ko, ang tagal namin pinaghandaan, nai-stress pa kami simula January hanggang November. Tapos 2.5 hours lang, tapos na. No? Kumain lang yung bisita. Wala na. Tapos na. Bilang-bilang na. Tulog. O, kinabukasan, mag-asawa na kayo. Ganun lang yun, ang bilis. Kumbaga parang ang haba ng paghihirap mo, pero yung kasiyahan, mabilis lang nila. Kasi ganun din yun. Ganun talaga, no? Kapag ka naghihirap, parang kapag ka ang hirap ng, sabihin natin, kapag ka yung parang ang hirap ng buong araw mo, parang yung isang araw mo, parang isang linggo na. Di ba? Sometimes kasi ganun talaga, no? Mahirap talaga kapag ka meron kang pinagdaraanan. Parang sa tingin mo, ang haba na ng panahon. Kasi nga dumaraan ka sa paghihirap. Natural yon para, alin? Magkaroon ka ng katatagan. Kasi yung madali lang yung mga bagay na bukod na sa paghihirap, yung kasiyahan, yung achievement, yung victory, madali na lang yan eh. Kusa na yan, kusa mo nang masicelebrate yan. No? Kaya sabi dito, sige nga po, sabi dito, faith develops through adversity and discovering new ways to rely on God. O, di ba? Hindi sinusubukan ng Panginoon kung meron tayong pananampalataya. No? Dinidevelop itong faith natin para mag-endure at magkaroon, mag-step up doon sa another journey, another level of our journey ng ating pananampalataya. Sabi dito, discovering new ways to rely on God. Kasi kahapon, iba yung trials mo sa ngayon. No? Kaya yung way of faith mo, dapat hindi na katulad ng kahapon. No? So kasi kaya ganun yung nangyayari sa atin na hindi tayo nakakasabay. Kasi yung sinasabi natin, nagawa ko na yan kahapon. Madali lang yan. Ganito lang ulit yan. Hindi, iba. Iba yung problema ngayon. At iba rin yung paglutas ng mga bagay na yun. Kaya sabi sa atin, maganda yung bagay na pag dumadaan tayo sa paghihirap ng dahil sa ating pananampalataya, sa pamagitan ng ating pananampalataya. At doon tayo nakakita ng bagong daan para mas manampalataya pa sa ating Panginoon. Sabi nga ni David, you gave me new songs. Bakit? Bakit ba nasabi ni David yun? Puro masaya ba yung bagay na nangyari sa kanya? Hindi. Maraming battle. Ilang battle yung kanyang nilabanan. Hindi battle sa physical, hindi battle sa emotional. Hindi lang yun. Kundi talagang totoong battle. Gera ang kanyang pinagdaanan. At paghihirap, ganun din kasama ng parusa ng Panginoon. But sabi nga niya Lord, you gave me new songs. Ibig sabihin nun, binigyan mo ko ng bagong pag-asa. Bawat araw, binibigyan mo ko ng dahilan para magpuri sa iyo ng panibago. No? Kaya nga sa Book of Psalms, inaano sa atin, umawit ng bagong awit. Hindi ibig sabihin nun, talagang araw-araw o linggo-linggo,
magko-compose ka. No? So, hindi ganon. So, ibig sabihin yun sa buhay mo, may bago. Laging mayroong bago na pwede mong ipagmapuri sa ating Panginoon. So, kaya nga sabi sa atin, sa kabila ng mga bagay na pinagdaraanan mo, dapat ang makita mo paano kung mapapapurihan yung Panginoon sa pamamagitan ng bagay na ito. Kasi, sa kabila ng paghihirap ng tao, dalawa ang pwedeng mangyari. Pwede mong isumpa o magalit ka sa Panginoon o pwede kang magtiwala at manampalataya sa Panginoon. No? Depende lang sa pagtingin mo dun sa mga bagay na nangyayari sa iyo. At sana bilang mananampalataya sa bawat paghihirap, tingnan mo yung sarili mo na pagkakataon na mas lumago pa at pagkakataon na mayroong pang bagong way ulit na mamapurihan mo yung Panginoon. Ibig sabihin nun, nag-i-step up ka na. Nag-upgrade na, nagle-level up na yung ating pananampalataya. Next po, kaya nga sabi dito sa verse po natin, sige po, in Peter chapter, sa unang Pedro, chapter 1, verse 6, ito ang dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Sige po. Ang ganito, bagamat nasisira ay pinapadaan, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto, na sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat, sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesus. So makita natin dito talaga pala, no, binanggit dito, para kayong ginto. Pero sabi dito, higit pa sa ginto, yung inyong pananampalataya at higit kayo sa ginto. No? Pinagdaraanan ng mga bagay na ito, sabi dito, yung unang verse pa lang, yung verse 6, di ba, sabi dito, muna, sabi di ba, dumaan muna kayo. Ibig sabihin dito, pansamantala lamang, maikling paghihirap. Sige nga po, balik natin yung verse 6. Di ba? Sabi diyan, no, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna. Ibig sabihin nun, konti lang. Hindi lang yun yung dadanasin mo. Pero kailangan mong pagdaanan yun. No? Muna ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Sabi nila parang habang buhay na pastor, maikli lang yan. Kaysa naman, sabi nga natin, kahit maghirap ka dito sa loob ng 100 years na nabubuhay ka sa mundong ito, anong maikli? Yung 100 years or yung eternity? O, di ba? Yung habang buhay na paghihirap sa impyerno o yung panandalian na kahit sabihin mong umabot ka na, sige, gusto mo mahabang buhay, 150 years na nabuhay ka sa mundong ito, na naghihirap ka, ay mas natanggapin ko yung 150 years na may konting paghihirap kesa habang panahon na walang katapusan, naghihirap ka. O, di ba? Kaya nga sabi natin, ikagalak mo yung bagay na mayroon kang paghihirap sa iyong pananampalataya dahil pansamantala lamang yan. Hindi yan eternal. Hindi yan panghabang buhay. Sabi ng iba, sobrang tagal naman, mamamatay na nga ako, naghihirap pa ako. Okay lang yan. Bakit? Maikli pa rin yan. No? Maikli yan kung ikukumpara mo doon sa eternal. Eternal reward or eternal punishment. Kayo na lang mamili kung ano yung gusto nyong paghihirap. Na po. Kaya sabi dito, maikli Muna. Dumaan muna kayo habang kayo nabubuhay dito. At wala namang taong dumaan na 100% buong buo, walang pagpapala yung Panginoon. Meron at meron, di ba po? Sige po, next na po natin. Kaya sabi sa atin, kailangan talagang
dumaan tayo sa test. Kaya sabi dito, the purpose of testing, God uses testing to demonstrate the resilience of our faith. So hindi tinatanong ng Panginoon kung mayroon ka pang pananampalataya. Alam ng Panginoon na mayroon kang pananampalataya. Pero yung resilience, yung pag-endure ng lahat ng mga bagay nito, yun yung purpose kung bakit pinagdaraanan mo yung mga bagay na yan. Kaya ipagpasalamat mo sa Panginoon yung kakayanan na mapagdaanan yung mga bagay na yan. Bakit? Sabi nga niya in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, di ba? Ibinibigay niya yun dahil alam niyang kaya mo. At hindi lang yun, bibigyan kanya ng kakayanan upang mapagtagumpayan. O kita mo, hindi ka naman pinabayaan ng Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin, pagkatiwalaan siya. Sa oras ng iyong paghihirap. Bakit natin sinasabi yon? Ito ngayon, natural. Ang buhay natin ngayon, hindi padali. Pahirap ng pahirap. No? Dumaragdag yung mga bagay na iniisip natin. Noong unang panahon, walang word na stress. Ngayon, meron na. Tama. Noong unang panahon, walang mga bagay na transportation. Ngayon, mahirap na kasi nga, nasanay na tayo sa madaling transportation. Ibig sabihin, pahirap ng pahirap. Yung pamimili ngayon, ganun din. No? Nung huling na malengke ako, nasa 200 lang yung baboy. Ngayon lang, kahapon ko lang, hindi. Thursday ba? Thursday. Friday. Yung namalengke kami. Yung nagulat ako sa baboy. 400 na 1 kilo. Sabi ko, hala, 400 na. Ang mahal naman, kakain na lang kami sa labas, 2 lang kami. Yung 400. Ganun din. Kaya sabi ko nga nung first time mamalengke, ganun na pala kamahal yung bilihin. Ngayon lang kami ako na malengke ulit No? So, ibig sabihin ganun, tumataas. No? Pahirap ng pahirap yung mundo natin. Kaya nga, sabi nga natin, kailangan talaga. Dapat palakas ng palakas yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kung hindi mo mapigilan yung mundo sa paghirap ng mga bagay na pinagdaraanan mo, dapat wag mo rin pigilan yung sarili mo sa paglago sa pananampalataya mo. Kasi sa ganung bagay, sa pamamagitan ng mga bagay na yon, na-endure mo yung lahat ng bagay na yon. Sige nga po. Sabi, trials produces perseverance which leads to maturity and completeness in Christ. Yung pagiging kompleto. Bakit? Sabi dito sa verse na ito, sige nga po. Sabi dito Santiago or James chapter 1 verse 2, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Anong sinabi ditong ganap at walang pagkukulang? Yung ba yung perfect na tao ka na? No. Yung pagharap mo sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa iyo, well done, good and faithful servant. No, ang sarap sa pakiramdam yung bagay na yon. Nangyayari lang yon kapag ini-endure mo. Sabi nga, may mga nakakausap ako, Pastor, ang hirap, hinto ko na. Ang pinaka doon, sayang. Naghirap ka na nung una, nung nakalagitnaan mo na, ihinto ka. Sayang yung paghihirap mo. Nandiyan ka na rin lang sa pananampalatayang yan. Ituloy mo na. No? Konti na lang. Parang ako, 35 na. Konti na lang. Siguro mga kalahati na lang ganun. No? Nasa kalahati na ako ng buhay ko kasi sabi, 'di ba, ng Bible 70. Nakakalahati na ako, konti na lang. Hindi magtuloy ka na. Sayang yung paghihirap, yung ginugol mo sa pananampalataya mo, tapos hihinto ka lang. 'Di ba? Yung papikit-pikit ka ng mata dito, patas-tas ka ng nung pakanta-kanta ka pa. 'Di ba? Sayang yung mga bagay na ginagawa mo sa pananampalataya mo kung hihinto ka lang. Kasi sa bandang huli,
Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, di ba, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Nagtiis ka lang, pero hindi hanggang wakas, sayang yung pagtitiis. Parang kapag nag-aaral tayo, di ba? Pinaghirapan mo na yung first semester. Second semester, huminto ka. Ay, sayang. Sayang yung pagpupuyat, pagre-review, yung mga bagay na yun. Kung hindi mo, tatapusin. No? So, yun yung bagay na natin. Kung sa atin dito, ay nangihinayang tayo sa mga bagay na yun. Mas lalo na sa ating pananampalataya. Sana makita natin talagang ganap. Paano nagiging ganap yung ating pananampalataya at walang pagkukulang kapag ka nakasama na natin yung Panginoon, bandang huli, susunduin ka niya. At makakasama ka niya doon sa langit na bayan. Kaya nga po mga kapatid, sana po ito po yung naging makapangyarihang mensahe. Napakasimple nga, no? Faith that endures, simple lang. Yung dumaraan sa mga trials at yung mga trials na pinagdaraanan, ipinagkakatiwala sa ating Panginoon. Sabi nga natin, ang lahat ng mga Kristiyano, lahat tayo dumaraan sa paghihirap, pero hindi lahat nagtitiwala sa Panginoon. Yung iba, umaayaw, naghahanap ng iba at sariling solusyon. Kaya po sabi po sa ating conclusion, sige nga, ayan po, sabi dito, faith is not just about surviving trials. Bakit natin sinasabi kailangan mag-endure yung faith natin? Bakit sinasabing kailangan tumatag? Kasi hindi lang naman about survivals, but being transformed by them. Hindi yung, ay sige, nakaligtas na ako sa problema ko, ayos na. No. Dapat kapag ka nakausad ka, natapos mo yung isa sa problema mo, dapat you learn from it. Dapat nag-grow ka mula doon. Kasi kapag ka nag-survive ka lang yun, paulit-ulit lang yun. Survive mo na naman, pero wala kang pagkatuto, walang pagkalago, walang pagpapasalamat sa Panginoon, walang pagtitiwala sa Panginoon, mapapansin mo yung sarili mo parang stagnant. No, walang pag-usad. Kaya kailangan mga kapatid, sabi nga natin, yung trials, yung problems, makakapagpalago yan. Kung matututo ka sa mga bagay na yan, you will be transformed. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat sa pagkakataon na muli ay makapagpuri at makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Nawa po sa pagpapatuloy ng aming gawain, kayo lamang po na patuloy namin mapapurihan, pampasalamatan, Panginoon. At sa aming pananampalataya, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming buhay pananampalataya na patuloy na makita niyo na kami nagiging matatag bawat araw na dumarating sa aming buhay. Ito lamang po yung aming panalangin sa dakilat makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.